Hello guys, musta naman kayo? Today, as our first video na ipopost natin is papasyalan natin ang Turcos Botanical Garden. So yun ang first feature natin. Samahan niyo ako today, libutin natin yung lugar, i-appreciate natin yung mga plants na nandito. Although yung mga plants na nandito is mostly tropical origin, pero ma-appreciate mo din na kung for almost 4 months nakita natin is puro ice. Ngayon, green naman ang tingnan natin para ma-refresh yung mata natin. So, enjoy guys! Samahan niyo ako. Tara, libutin natin. Turcos Botanical Garden here in Turku, Finland. We traveled from the city center at around 10:30 a.m. and then dumating tayo sa ating venue or sa place na papasyalin natin at roughly 15 minutes before 11. So 10:45 na sa venue na tayo. And ang place is nagbubukas siya at around 11 o'clock ng umaga. So ang ginawa namin muna is naglibot-libot sa paligid ng garden and sa facility. And napakadaming puno, may mga tanim din sa labas na puro naka-hibernate. Pero I wonder kung ano yung itsura nito during summertime. So napakasarap din na balikan natin to during summertime kung saan yung mga puno, yung mga plants ay buhay na buhay at green na green siya. So by summer, pabalikan natin yung place na to for sure para i-compare natin kung ano yung itsura niya during the winter and ano yung itsura niya during summertime. During this time na bumisita tayo dito sa garden is ang temperature ng Turku is at negative 15 degrees Celsius. So nanunuot talaga sa buto yung lamig niya. So hindi ka pwedeng magtagal sa labas kasi talagang lalamigin ka. Buti na lang only 15 minutes na nagstay kami sa labas, and during the 15 minutes na yon is naglakad-lakad na rin kami sa paligid and nag-view ng mga ganyan, ng mga makikita natin ng mga spots. Although wala muna tayong ma-appreciate outside kasi yung mga puno natin is puro naka-hibernate yan. Ang entrance fee natin dito is at 9 euro per adult. So 9 euro siya. Roughly around 540 pesos pag sa Philippine money. Bago tayo papasok sa garden is need nating magtanggal ng jacket and mga inner clothing kasi sa loob is mainit doon. Sa first part ng garden are hanging plants. Sorry naman po kasi hindi ko alam yung mga name ng mga plants na to. Kung kaya ko lang i-identify isa-isa, pwede naman. Pero yung mga basic lang na alam kong plants ang kaya kong i-identify. So may bird's nest and meron ding gabi dyan. Nakakatuwa makita ng gabi dyan at bird's nest. And yan yung ating mga hanging plants. Although yellowish yung color niya kasi yung may artificial light kasi sa taas ng garden na siyang nagbibigay ng parang artificial sun para sa mga tanim na to. Accordingly, may 5,000 species of plants daw na present dito sa botanical garden na ito. 5,000. Kung plant lover ka, I'm very sure na ma-appreciate mo yung mga tanim nila dito. Pero kung hindi ka plant lover, I don't think na ma-appreciate mo yung mga tanim nila dito. Kasi yung mga tanim nila dito is mga nakikita natin na tanim lang sa gilid-gilid sa Pilipinas. May mga malalaking puno din na nakatanim, and kung maririnig nyo is may mga birds na
nagsa-sound. So, naturally, andyan sila talaga. Hindi siya sound effects. Mga ibon po talaga yung mga naririnig nyo. Wala naman talagang very rare na plant na nakatanim dito. Kasi kung yung mga tong plants na to is, I'm sure nakita nyo na to sa mga bakuran nyo or sa kapitbahay nyo or sa school or sa park man sa Pilipinas. Pero nakakatuwa nga na pwede mo palang i-arrange siya ng ganito and ang kalalabasan is maganda siya. So kung may garden ka, try mong gayahin ito. Ako hindi ko pa kayang i-identify isa-isa itong mga plants na to, although you can identify naman ito sa inyong comment section kung may nakita kang plant na alam mo is rare. So, pwede mo namang i-comment yan. Habang nililibot natin yung garden na to is feeling natin nasa isang forest area tayo sa Kapangan. Yan. Dahil sa place na pinanggalingan ko is parang ganito yung environment. Green na green. Maraming puno and may mga forest. And nakakatuwa kasi parang nakapag forest pathing na din tayo at the same time habang namamasyal tayo dito. Yes, pwede pang tumakbo. Takbo tayo. Ang sarap maglaro dito kasi wala kang kasama eh. Ako lang yata yung andito. Ako lang yung andito sa part ng garden na to. Walang kasama. Pwedeng sumigaw. Sa loob din ng garden is meron tayong pond, mini pond, kung saan may mga koi fish na lumalangoy and may mga plants din na nakatanim sa gilid ng ating pond. Ang isa sa mga featured attraction dito, dun sa picture ng advertisement nito is yung mga puno ng saging. So nakakatuwa na may saging dito. 4 na puno yata ng saging yung andito. And namumunga siya. Dun nga sa featured photo niya sa website is may bunga yung saging na yan. May mga orchids din na nakahang around the pond. So obviously mga matatagal ng orchids to mga to kasi ang hahaba nga ng roots na nila. O di ba may bila din or gabi din dito, so saan ka pa? Huyo ka sa akin, ang sabi ng gabi. Dito sa areas na to is mostly mga orchids, mga wild orchids. Makikita natin ito sa kagubatan ng Pilipinas. Yan. Mostly nakita ko na yung mga ganito. Yan, sa kabundukan. And nakakatuwa kasi pag dinisplay mo palang ganyan is maganda siya talaga. Ngayon is nakikita natin kung ano talaga yung value ng isang bagay. Depende pala sa lugar kung saan yung bagay na yun. Yan. Kasi kung yung mga plants na to is nakita mo sa atin, sa bansa natin, is hindi mo siya ma-appreciate ng maigi. Pero pag dito mo siya nakita, is parang nakakatuwa. May isang part din na garden na puro ang tanim is camellia. Ang isa sa pinaka na-enjoy ko sa part ng trip na to or sa pasyal na to is kahit park yung pinuntahan natin or yan garden yung pinuntahan natin is hindi ganun kasikip or hindi ganun kadami yung tao. So mai-enjoy mo talaga every moment na nandito ka sa loob. So halos 3 hours kami dito na
nag-stay actually at in-enjoy talaga namin yung view dito. First time ko makakita nito. Itong plant na to. And yan. Ito, naalala ko yung tanim ko sa Talak Garden. May ganito ako eh. And then ito din, parang insulin plant. I don't know, I'm not sure kung insulin plant ito. And we have lipstick plant. Taran! San Francisco. Ito lang yung parang dinadaan-daanan natin sa ano eh. sa school. Sa Pinas. Sa school namin. Elementary. I don't know. Or parang katulad lang niya. Stop lang. Meron ding nakahang doon. Saan banda? Here. Yeah. This one. Bila. Isa lang niya dito kaya parang naiba siya. Look. Anthurium. Mag-isa lang din. Walang asawa. Kawawa naman. And ang matindi nito is saging. May 3 puno ng saging dito. Tara! Puno ng saging nakaka-amaze. Sana yung may bunga. Pero nung chinek natin yung website ng Botanical Garden, isang featured photo nila is ito and with bunga. No. Yung environment, napaka-green. And may small na ano dito area para punta natin. Yes, okay. Kung mahilig ka sa plants, ma-appreciate mo yung place na to. Ma-appreciate mo siya. Pero kung hindi mo hilig ang plants, well, most likely hindi ka magagandahan sa lugar. Kasi puro green lang siya. Kung galing ka lang Pilipinas, parang sasabihin mo, normal yung mga plants lang yan. Nasa daan lang natin yan, kita natin. So, hindi mo talaga siya ma-appreciate. Pero ako na-appreciate ko siya. Sobrang ganda. Sobrang nakakatuwa lang kasi yung mga plants na hindi natin binibigyan ng value sa Pilipinas, napaka ng value nila dito.
Kasi kung makakita ka lang ng isang part ng plant na yun, ay nako, parang mafe-feel mo na nasa Pinas ka din. Ito yata is, ano ba to? Kalakaw? Kalakaw ba to? I don't know. Yan, ito, ang dami nito sa Labuan, sa daan. Pinapatay na lang. Hindi pinapatay, pinapatpat. Yup. Mga air plants. Air plants, maganda palang gawin na ganito. So yun na ang gawin ko sa mga air plants na nasa garden ko. Soon, pag uwi tayo, i-fix natin yun. Gayahin natin yung arrangement nila dito. Dito sa part ng garden na ito is medyo mainit siya, kaya hindi tayo nagtagal dito kasi yung temperature is siguro mga nasa 25 degrees or 30, kaya medyo mainit siya. Siguro para ma-maintain yung kinds of plants na nandito sa area na ito. Mostly ng plants na naka-display dito is nakalagay sa pot. Nakapat lang siya, and although nakapat lang siya, kita natin na very robust yung growth nila. Kasi parang may nilalagay silang fertilizer, or may parang nakita akong laging piece of paper na nakalagay sa tabi ng plant. And hindi ko alam kung ano yun. Baka yun is fertilizer para sa tanim. Okay guys, natapos na ang ating garden tour dito sa Turcos Botanical Garden. I hope nag-enjoy tayong lahat and nanood kayo until the end. Until our next video, thank you so much for watching. Please like and subscribe sa YouTube channel natin kasi nagsisimula pa lang tayo. And I hope mag-grow yung ating following. Thank you so much for watching. Kitos kun katsoy, nadantas, moy moy. Yan yung ano, yung koi. It's time to go. So, pabalik na tayo sa ating apartment sa city center. Dumating tayo dito is mga quarter to 11 and today is alas 2 na. So,
11, 12, 1, 2, almost 3 hours tayong naglibot-libot dun sa garden nila. And siguro mas magandang balikan yung gardens, balikan natin this summertime para yung mga kahoy and yung mga plants na nasa outdoor is makita din natin and ma-appreciate din natin. So try natin siyang balikan this summer. So maybe by May and June, balik ulit tayo dito sa Ruiz Salo.